Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po doon sa minomonitor natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po patuloy ng lumalakas. Ito po ay nasa tropical storm category na at posible nga umabot ito hanggang typhoon category. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, nasa 80% chance na pumasok po ito sa ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang chance na magkaroon ng landfall scenario sa ngayon. Pero again, inulit natin, since malayo pa itong bagyo, marami pa rin posibilidad na mangyari dito sa ating scenario. Sa ngayon nga po, mananatiling mainit at malisangan ang lagay ng ating panahon halos sa buong bansa. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan? May mga chance po ng mga bigla pagbuhos ng pagulan o isolated rain shower sa parte po ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nyo nga po ayon sa ating European Center, ito po ay papasok lamang sa ating PAR at ito nga po ay muling lalabas magtatungo naman sa parte ng karagatan ng Japan. At kung mapapansin niyo naman yung sirkulasyon ng ating hangin, yung pagdating nga po sa may parte ng northern portion ng ating bansa ay paangat na nga po yung tulak ng hangin. So possible nga po ito po ay umabot hanggang typhoon category. So bukas nga po April 11, asa natin na patuloy nga pong lalakas itong bagyo at pagdating naman po ng April 12 hanggang April 13, ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang typhoon category na po yan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan at sa ngayon nga po, wala po siya magiging direktang epekto sa ating bansa. Mananatiling mainit at malinsangan ang lagay ng ating panahon. Pero again palagi po natin inuulit yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. At kung sakali nga po magkakaroon ng high pressure area sa parte ng karagatan ng Japan, posible nga po magbago itong scenario na nakikita natin sa ating monitor. By April 14 hanggang pagdating po ng April 15, so expected na nga po natin, ito po ay papalapit na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng April 16, possible nga po itong pumasok ng ating PAR. At pagdating naman po ng April 17, nasa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. At ito po yung mag-curve. Kung mapapansin yan po natin na magka-curve po ito patungo naman sa karagatan ng Japan. At kung mapapansin natin, possible magkaroon ng high pressure area sa parte ng karagatan ng Japan. Kung makikita nyo nga po yung hangin, patulak naman po yan. Pagdating nga po ng April 18, ito po ay posibleng palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng April 19, ito po ay nasa labas na ng ating PAR. At pagdating naman po ng April 20 hanggang 21, ito po ay tuloy ng lalayo sa ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon naman ng panibagong low pressure area o sama ng panahon sa parte naman po ng Japan. At kung mapapansin natin, ito ay posibleng pababa. Pagdating naman po ng April 23, wala naman po tayo na nakikita na posibleng magiging kasunod nito posibleng bagyo na mataas ang chance na pumasok ng ating PAR. Pero inuulit nga po natin ito po ay posibleng magbago pa dahil advanced prediction pa lamang ito ng European Center.
manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung magiging posibleng dadanan nitong bagyo na nakita ngayon natin sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.